So, magandang gabi po mga kababayan. Pag-usapan po natin itong biyahe ni Sara Duterte dun sa Japan na coincided with the INC rally kahapon. Bumiyahe siya sa Japan para i-meet yung kanyang mga supporters doon. Nasabi, siyempre kapag vice president ka, pupunta ka ng abroad para makipagkita sa mga supporters, ibig sabihin malaking crowd yun. Pero malaki nga ba? Well, nabilang naman yata sa paa at sa kamay. Pero kahit na malaki man umaliit yung naging audience niya doon, ay nag-anunsyo pati siya. Talagang binroadcast na niya yung kanyang plano sa 2028 na ang pagkakasabi niya she's considering na tumakbo bilang presidente sa 2028. Considering? Come on. Considering daw, matagal nyo nang kinonsider. At ang totoo nga niyan, ayaw mo na ngang maghintay pa ng 2028. Gusto mo na ngang patalsikin yung nakaupong Pangulo para ikaw na ang umupo. Bakit? Kasi ayaw mo nang dumaan pa sa eleksyon. Ayaw mo nang pagdaanan pa ang kampanya. Kasi baka mapilitan ka na kailangang umattend ka ng mga interviews at debate. Diba? Presidential debates. Lalo pa na ang makakalaban mo. Isa sa makakalaban mo dyan English spokening dollar. Although wala rin namang laman ang tuktok, pareho mo. Pero at least bumabawi sa galing sa pagsasalita, di ba? Who am I referring to? Si Rapi Tulfo, di ba? Magaling yan sa debate. Journalist yan. Broadcaster yan Kahit wala mang laman ang pagsasabihin yan, ang magiging impression ng tao, ang galing-galing. So, itong anunsyo ni Vice President Sara Duterte dyan sa Japan, na siya daw ay tatakbong Pangulo, na isinabay pa doon sa Rally for Peace ng INC, na kung saan, hindi naman talaga yung Rally for Peace, kundi para sa kanya. Para protektahan siya. Protect Sara Duterte. May nakita yata kaming doon. Placard na Protect Sara Duterte. Sabi ko na nga sa aking previous vlog na yung rally na yan, hindi naman talaga yan for peace, kundi para for war. Bakit for war? Kasi pag si Sara yung sinuportahan, maging Pangulo, war talaga ang aabuti ng Pilipinas. Civil war. So ngayon mga kababayan, yung anunsyo na yon, alam mo yun ng mga kasamahan nating vlogger, parang nagugulat pa. Ba't naman kayo magugulat? Mga ka-BBM vloggers, magugulat pa kayo. Matagal na. 2022 pa nga, nagbalak na yan. So, pwede bang nawala yung balak niya, yung isip niya? Hindi. Tatakbo at tatakbo yan. Ang totoo nga niyan ayaw niyang tumakbo sa 2028. Ang gusto niya, dire-diretso. Dire-diretso lang. Yung sigurado niyang panalo siya kahit na hindi siya magpa-interview, kahit na hindi siya makipagdebate, kahit hindi siya sumali doon sa mga presidential debates, dahil hindi niya kaya yun. Hindi niya kaya yun. Ang mangyayari dyan siminit ang lalabas doon. Baka magbuga pa yun doon baka bugahan pa niya yung mga journalist na magpo-question sa kanya. Bugahan niya ng tinta. Mag-speed tactic. Hindi kaya ni Sara Duterte yung mga ganong mga highfalutin na mga debate. Although,
Kung titignan natin, kung ang makakadebate lang naman niya si Rapi Tulfo, eh, kayang-kaya niya yan. Kayang-kaya niya pataubin yan eh. Dadaan lang niya yan sa pagmamaldita. Oh. Ngayon, bakit mag-aanunsyo na tatakbo sa 2028? Bakit, Madam Sara? Are you sure that you will still be around by 2028? Are you really thinking na hindi ka tutuluyan ng impeachment court ng mga kongresista? Hindi po kasi kung sakali man na yung mga kongresista, mga politiko, mga kongresista, senador, kung natakot man sila sa INC, hindi ko maintindihan kung bakit sila natatakot sa INC. Naakala mo naman papanalunin sila. Hindi kayo pananalunin yan. Kung hindi kayo mataas sa survey. Ulul, mga tanga. Wala naman yung minamanok. O, nasaan ako? Nawala na tuloy ako. So, ibig ko sabihin, isinabay ni Sara yung kanyang announcement to run for president sa 2028. Isinabay niya din. Ano talaga eh, scripted na scripted yung mga events, yung mga nangyayari. Kasabay ng INC rally na para sa kanya, para protektahan siya, wag siyang ma-impeach, sinabayan pa ng announcement na siya ay tatakbo. So, ano ba ang gustong iparating nito sa taong bayan at lalo na sa mga politiko na nagdadalawang isip? Yung mga namamangka sa dalawang ilog na eto ipinagtatanggol ng INC at sinabayan pa nitong announcement naman ng Pangulo na hindi siya pabor sa impeachment dahil sayang sa oras, sayang sa pera, wala namang saysay, hindi naman makakatulong sa ikaunlad ng bayan. Kaya, yung mga politiko, parang alam na nila kung anong gagawin nila, anong moves nila, kung sino ang bubuntutan nila. Kaya isinabay. Pero teka, kayo ba'y naniniwala talaga na hindi matutuloy ang impeachment? Kasi ganito yon. Naniniwala ako na may mga politiko, lalo na yung mga kumakandidato ngayong 2025, lalo na mga senador, congressmen, more on senators. Congressmen, hindi masyadong affected yan ng impeachment issue. Yung mga tumatakbong senador, sila ang mas kailangan nilang paganahin ng kanilang artistic talent. Kasi sabihin pa na nagdadalawang isip, according to Sherwin Gatchalian, na yung mga politiko daw pwedeng magdalawang isip. Kahit na magtatlong isip pa kayo, kasi kapag hindi ninyo tinupad, hindi ninyo ginawa, hindi ninyo itinuloy yung impeachment trial kay Sara Duterte, pag hindi ninyo yan pinapanagot, magagalit ang taong bayan. Believe me, baka magka-people power. Kasi nga, majority ng mga mamamayan ay gusto na talagang ma-impeach si Sara. Ngayon, kung kayong mga politiko, hindi ninyo gagawin ang inyong mga trabaho, ang inyong obligasyon
sa taong bayan na papanagutin sa batas, papanagutin itong si Sara sa kanyang mga ginawang kabalbalan, magagalit ang taong bayan. You see? Sa January 18 nga mayroong pro-Sara impeachment umpisa yan. At may mga susunod pa dyan. Kung ang INC kayang mag-rally, kayang maghakot, well, hindi tayo paligsahan ng paramihan ng attendees. Kung hindi man makahakot ng kasing dami ng INC at any given time, doon naman tayo sa balota. Sapat na na mayroong tinig na marinig ang taong bayan. Sapat na mayroong manindigan. At sino sa akalin nyo ang maninindigan na ituloy ang impeachment ni Sara? Doon na lang sa 4 na nag-file ng complaints. Itong mga nag-file na ito, 4 na grupo to These are only representatives of a bigger group. Halimbawa, yung grupo ni Trillanes at ni Laila de Lima and the Makabayan Black Group, yung grupo ni Senator Trillanes at Laila de Lima, civil society. Yung pangatlo, yung grupo ng mga kaparian, representing the Catholic Church. Do you think hindi kaya mahigitan yung crowd ng INC? Sabihin pang hindi, matapatan. Sino ba ang mas malaking populasyon? INC ba o Catholic? Catholics, other religions, nandiyan dyan ang Muslim community, yung ibang mga religious groups. You see? Kaya, kahit nasabihin pa ni President Bongbong Marcos na huwag nang ituloy, kahit sabihin pa ni Dan Fernandez na madaling mauto, na budol ng INC, na tama lang na hindi ma-impeach si Sara. Iilan lang kayo. Majority naman yata ng taong bayan pabor na matanggal si Sara. Think about that. Kaya, kayo, Madam Sara Duterte, paano anunsyo kayo para nakakasiguro kayo na aabot kayo hanggang 2028? Hindi kami papayag. Ayaw namin ng Pangulo na may sira ang ulo, na mainitin ang ulo, maldita, spoiled brat, at bobo. Ayaw namin ng bobo. And most of all, di bali na sanang bobo. Magkakaroon naman dyan ng mga matatalinong advisors Ang mahirap kasi, bobo na nga. Mainitin pa ang ulo at pro-China pa. O, di ba? Kaya, you have all the disqualifications. I cannot call it qualities Kasi ang quality is positive. Negative traits. Ang daming negatibo sa katawan mo, Sara Duterte. Ang pinakamatindi dyan na nasa katawan mo ay yung pagiging pro-China. Pro-China, pro-drugs, pro-killings, pro-sindikato, pro-nakaw pondo,
eh. Wala ako nakikitang ganda sa'yo sa pagkatao mo, maliban sa iyong mukha. Oo, maganda ka naman, sa totoo lang. Sana nga lang kung gaano ginanda yung mukha mo o kung ganun sana yung iyong karakter, aba, support kita. Kahit na medyo bubita pa, basta wag pro-China, may moral values, may good character, kahit medyo mahina ang ulo. Basta makabayan, maka-Diyos, makakalikasan. Di ba? Oh. Hanggang dito na lamang po mga kababayan. At pag-isipan po nating maigi kung sino talaga ang nanarapat, ang karapat-dapat na pumalit dyan sa Malacanang. Okay? Maraming salamat sa panonood and I'll see you in my next vlog. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Peace.